As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian. Tigilan na natin yung kalokohan na. Ayun. Okay. Okay, mga kababayan, welcome po dito sa Coach Jarrett Live. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jarrett Live. And sa ating pong Facebook page, paki-follow po yan at ang ating po, YouTube channel. Yung ating Facebook, yung ating Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros, paki-follow na rin po. Mag-join na po kayo dyan para nakakakuha po kayo ng update tungkol po sa ating mga live stream, mga kung ano-ano pa, etc. Yan. Okay. So, diretso po tayo ngayon dito sa ating sa topic ng video na ito, mga kababayan. Viral na naman si Baste. Viral na naman si Baste. Alam niyo kung bakit? Alam niyo si Baste, mga kababayan, kapag siya meron na naman siya bagong kabobohang ginagawa o bagong kabobohang sinasabi. Oo. So, eto na nga, mga kababayan. So, kanina nagkaroon na naman sila ng raga. Nagkaroon naman ng raga dito. Parang na event kanina. Ngayon, mga kababayan, by the way, mukhang in-update na nila yung pangalan ng kanilang grupo from Raga to Rage. Oo, may pinilit sila eh. Pinilit nilang ipasok ay isang bagay. Oo. Yung na siya, yung E. Oo, finally, after 2 months, nagkaroon na ng E yung RAG. Oo. Nagkaroon na ng E yung RAG. Oo, kasi trapo, RAG nga, RAG. Oo, but anyway, eto na, mapakita ko sa inyo, guys. Ito na. So, dinagdagan nila ng E. Ayan. Nakikita nyo, meron na siyang E. E for ethics. E for ethics. So, hindi na siya RAG. Rage na talaga siya. RAG. Dati kasi RAG lang siya eh. Reform Alliance for Accountability and Good Governance. RAG. So, para maisingit yung E, para maging rage, siningit nila yung E. Ethics. Oo. Mahilig si Bastian sa ethics. Di ba mahilig si Basti sa ethics? Okay, yun sabi tatay niya, mahilig daw siya sa ethics. Oo. Basahin natin yung balita. The HNP or Hugpo ng Pambabago, the regional party of Vice President Sara Duterte was formally welcomed as a member of RAG. As it expands its movement in Mindanao. Hanggang Mindanao lang yan. So, HNP, nagsabi ng puwersa ng HNP, tsaka itong RAG. Ayan. Tapos, so, nag-event sila kanina. Ayan. Dito nagsalita si Respicio, di ba? May video tayo kanina tungkol kay Respicio. Dito siya nagsalita. Oo, tungkol dun sa bago niyang drama na na tawag dito, na etong si yung kaso kay Matibag. Pero mga kababayan, as usual, meron na naman mga sinabing kabobohan si Baste. Oo. Una, ito. Isasahin natin, guys. Unahin natin to. Okay? Marcos has no achievements as president. Sabi niya. Sabi ni Baste, wala rong achievement si BBM as president. Sabi niya, pupuntahan natin. This Marcos, what is his achievement? He brought back drugs, brought back criminality, brought back corruption, sabi niya. And that he even wants to extend his term, sabi. Oo. Sabi niya. Wala raw nagawa si President Bongbong Marcos. So, well, sa dami-dami ng marami naman na siya nagawa. Una,
napa-increase niya ang benefit package ng PhilHealth. Napakalaking bagay niya. Pangalawa, na-stabilize niya ang ekonomiya mula sa doon sa nakakawindang na na problema sa pandemya. Bumaba ang ating inflation to 2%, 2 to 4%. Ngayon lang uli nag-spike. Ngayon lang uli tumaas itong dahil naman sa Iran-Iraq war. Well, knowing President Bongbong Marcos, I'm sure masi-stabilize din 'yan after 1 year. So, may achievement naman siya, oo. Hindi lang 'yun mga kababayan 'no, hindi lang ako nagsasabi niyan. Pinuri siya ng Asian Development Bank. ADB mismo ang pumuri kay PBBM. Ayan, ADB commends Marcos administration response to global oil price shock. Ano sinabi ng ADB? Siguro naman mas mas nakapani-paniwala ang Asian Development Bank kaysa kay Basti Duterte. Sabi, I think the very early action and taking this very seriously was very commendable. It's a challenging situation. This is an external shock and not caused by any internal forces, and the tools the government can use to address this shock, they utilize these as widely as they can. Maski si ADB, Asian Development Bank, sinasabi na walang problema sa Pilipinas. Itong pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi nangyari dahil palyado ang management, palyado ang gobyerno. No, sinasabi ng ADB na ito ay isang external shock. Malinaw, sabi it is not caused by any internal forces. This is an external shock. Hindi pa kasalanan ni President Bongbong Marcos yan. Pero syempre dahil si Baste, mukhang katulad siya ng kapatid niya, hindi marunong magbasa, hindi rin niya alam. Di ba? Hindi rin niya alam. Ganun talaga pag puro kuda, walang alam. Hanggang doon din ang gagawa. Hanggang kuda-kuda lang din. Di ba? Nakakahiya yun. Yung puro ka lang kuda, pero wala ka na idudulot na mabuti sa lugar mo. For example, bibigyan natin ng maganda example yung sinabi kong yan. For example, 1,000 ang nawala ng tirahan dahil sa baha ditong sa Davao City. Itong nakaraan lang, May 21 lang yan. Bagong-bago to. May 21, 2026. 1,000 ang nawala ng tirahan dahil dyan. Kamusta na, Mayor? Sino ba mayor ulit ng Davao City? Sino ba ulit mayor ng Davao City? Sino walang ginagawa? Obligasyon mo to, di ba? Trabaho mo to. Di ba? Trabaho ng mayor ng Davao City na siguruhin na nasa maayos na sitwasyon. Kaya kawawa ko kayo dyan mga taga Davao City. Kawawa kayo dyan dahil wala kayong gobyerno. Legit. Wala ko kayong gobyerno. Imagine. Di ba? Ang lala. Ang lala. Mga gandang gabi. Di ba? Ang lala niyan, guys. Yan yung baha. Oo. Ito yung baha sa Davao City itong nakaraan. Ito pa isa. May 19, 3:05 PM, Davao City. Kamusta naman ang baha? Oo, yun Yan di ba? Davao City yan. Nasaan ang gobyerno ng Davao City? Wala, absent. Mas inuuna pa yung pangarap nilang makabalik sa national politics kaysa yung pagsilbihan yung mga kababayan nila dyan. Nasaan ang gobyerno ng Davao? Anong ginagawa ng mayor ng Davao City? Anong nangyayari sa 51 billion ni Pulong Duterte? Akala ko ba ginamit ng tama? Nasaan ang 51 billion? Sasagutin ko yan. Nasaan ang 51 billion? Nasa bank account ng mga Duterte. O baka nakatago sa mga vault nila. Nakatago sa mga safe nila ng cash.
'Di ba? Nandun ang 51 billion. Kawawang mga taga Davao. Well, actually kung tutuusin, you brought it upon yourself. Kawawa sana kayo, nakakaawa sana kayo, kaso, palaging Duterte binoboto niyo, eh. O di, you get the kind of service o you get the kind of government that you deserve. Pumili kayo na mas mababa, pumili kayo ng tatanga-tanga, pumili kayo ng puro pulitika lang ang ginagawa, inaatupag sa buhay, di panindigan niyo po. Yan yung pinili niyo, eh. Pero mga kababayan, meron pang sinabi ito si Baste, sabi niya, "This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally." Anong kabubuhan na naman yan? Pakinggan natin mga kababayan. May CPN po Pakinggan natin kung ano yung kabubuhan na pinagkakakalat nito ni Baste Duterte na naman. Ito. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Di malis ka na. Sick and tired din naman ang sambayan ng Pilipino sa mga Duterte. Malis ka na. Kung sick and tired na itong si Baste Duterte sa politika, sick and tired na ang buong Pilipinas sa mga Duterte. As in, no joke. Alis ka na dyan. Layas ka na. Bigay mo sa taong mas deserve. Pero syempre, mawawalan kayo ng pera. Hindi mo gagawin yun. Confidential funds din yan. Di ba? Panahon mo na para mag-ipon. Nauna si Pulong, sumunod yung ate mo, si Sarah. O si Baste naman ngayon, moment man niya. So ba't siya bibitaw? Di ba? Ano na kayang kalaking confidential funds ang uubusin itong mukong na to? Hindi natin alam. Isa pang binalik ng adik na Pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, "Oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, hindi mong buhanga ka." Bisaya pa ni mo, Choy. You know, tama si Mike. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Opposition is not a crime. Oo. Hindi ho krimen ang kumontra. Ang krimen ho, yung mag-incite to sedition. Yun ang krimen. Yung turuan nyo ang taong bayan na lumaban, magrebelde. Yun ang krimen. At yun ang ginagawa niyong mga Duterte. Kaya huwag kayong pabiktima. Kung yung mga kaalyado nyo, dahil sa kagaguhan nila, nakakasuhan sila, huwag kayong pabiktima. Hindi kayo biktima. And besides, talking about martial law, sabihin na natin may martial law. Assuming na tama ang sinasabi ni Baste Duterte, masama ba ang martial law? No, it's not. Kahit kung babalikan nyo sa Constitution, mga babayan, ang martial law ay nandiyan para pigilan ang lawlessness. Masama ba ang martial law? Hindi. Takot kayo sa martial law? Oo, kasi kayo, lawless kayo. Wala kayong nirerespeto na batas. Wala kayong nirerespeto na institusyon. Ang nirerespeto nyo lang, yung kagaguhan nyo. Na mukha nito ni Baste, akala mo dami napatunayan no?
Ang napatunayan mo pa lang naman, magaling ka magbura. Yun lang naman ang napatunayan mo. Ang napatunayan mo na magaling ka maghamon, pero hindi mo tinutuloy. Hinaman mo na suntukan si Torre, nung pinatulan ka, tumakbo ka sa Singapore, nagbakasyon ka. Naghamon ka ulit, sino ba 'tong bagong hinamon? Pero wala rin namang ginawa. Tago-tago ulit. Kaya ka natatawag na Barbie. Kaya ka tinawag na bakla ng tatay mo, eh. Kasi puro ka gano'n, puro ka ngalngal. Angas-angas ka sa stage, angas-angas ka sa interview, pero sa tunay na buhay wala, nganga. Oh, yun lang ang meron siya, angas. Other than that, wala na. Again, Davao City, you get the leader that you deserve. Deserve niyo 'to, binoto niyo 'to. Kaya, eto nangyayari sa inyo. Yan ang nangyayari sa inyo, lubog kayo sa baha. Pinili niyo yan, eh. Tuloy natin. Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino pipirma ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Tama. Eto si Baste, alam niyo talagang tanga 'to, eh. Bobo mo, Baste, legit. Legit. Kasi di ka nagbabasa, eh. Ang problema sa mga Duterte, hindi marunong magbasa. Balikan natin ang Constitution. Ang Constitution, sinasabi lahat ng budget emanates from the House of Representatives. Because the House of Representatives has the power of the purse. Ibig sabihin, ang Kamara de Representante, sa kanila nanggagaling ang budget. Okay. Saan pupunta susunod ang budget? Di ba sa Senado? Matapos ibigay ng presidente ang kanyang president's budget sa Kamara de Representante, si Kamara de Representante, ipapasa ito sa Senado. Si Senado, babalangkasin uli lahat yung budget. After nun, magkakaroon ng bicameral conference. Sa bicameral conference, i-reconcile yung mga disagreeing provision. Oo. Yung mga hindi nagkakasundo. Sa palagay mo, Baste, bakit kaya ang presidente nag-budget ng, let's say, 100 billion for construction, pagdaan ng BICAM, ha? Ang BICAM, ang nag-uusap dyan, House of Representatives tsaka Senador. Pagdaan ng BICAM, nag-times 4 ang construction budget. Palagay mo, bakit? Kasi, tinrabaho ng mga senador nyong kriminal. Tinrabaho ni Chis Escudero, tinrabaho ni Bongo, tinrabaho ni Jinggoy, tinrabaho ni Joel, tinrabaho ni, sino ba to? Rodante Marcoleta. Tinrabaho ni Saldico. Mga kasama nyo yan, eh. Si Saldico, yumaman nung panahon ng tatay ni Digong. 2016 pa, meron yan. 2017, 2018, sinabi ni Babes Romualdez, Babes Romualdez, ni Babe Singson na perfect na yung sistema ng korupsyon. 2018. 2019, naging
as appropriations chair si Eric Yap. Ano nangyari? Pulong Duterte nakatanggap ng kapatid nito. Itong mismong hayop na to. Kapatid nitong hayop na to, nakatanggap ng 51 billion ng flood control projects. Oh, flood control project, 51 billion pa. Ayan, oh. 51 billion pa, mga Duterte. Yan ang 51 billion nyo, Davao City. Oh, yan ang 51 billion nyo. Lubog kayo sa baha. Yan ang 51 billion. Tapos isisisi niya kay PBBM. 51 billion no 2019, 2020, 2021. Tapos PBBM, baliw. Bobo. Bobo ka, basti. Sabi ng kapatid niya, ako ang ginaingon dere ba? Ako ginaingon gani. Awa, tanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Oh, ano? Di ba nagtatao? Ba't sa Davao City napakaraming huli? Doon kasi mga drug lord sa Davao City. Linggo-linggo may huli dyan. Bakit? Andun kasi mga drug lord sa Davao City. Doon binabagsak yung drugs eh. Sino ba protector ni Michael Yang? Sino ba protector ni Sammy Uy? Di ba tatay nila? Tatay ni Baste? Protector ng mga drug lord sa Davao City. Niyayabang ni Baste. Oo. Niyayabang ni Baste na marami daw huli sa Davao City ng mga drug addict. Oo. Marami daw huli sa Davao City ng drug addict, sabi ni Baste. O sige, tingnan natin. Akala ko ba yung tatay niya may war on drugs? Sige, mamaya ko puntuhin yan. Sige, ito muna. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Napatay CPN. Bumenta na yan, Baste. Sinabi ng tatay mo yan eh. Alam niyo mga kababayan, ito lang yung akin dyan. Simple-simple lang naman ang sagot ko diyan kay Baste. Kung nakakarating kay Baste Duterte itong ating video, simple-simple lang naman sasabihin ko sa kanya. Ba't hindi niyo tinapos nung panahon ng tatay mo? Kung talagang ganun kalala, ganun kasama ang drug, ba't pati tatay mo sumuko? Ba't hanggang ngayon may drugs pa rin? Di ba? Akala natin war on drugs ang solusyon. Ano nangyari sa war on drugs? Epektibo ba? Palyado, di ba? Nasaan ang solusyon? Gagamitin nyo na naman yung mga bata. Mga biktima ng drugs, blah, 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 etc. Wala problema. Totoo naman yan. May mga totoong biktima naman talaga ang droga. Diba? Wala nang problema dun. I guess everyone can admit na mayroon talaga issue ng may issue talaga ang Pilipinas sa droga. Kaso nyo, mga kababayan, ang yabang nito ni Baste, wala naman siya na-contribute. Ni yung tatay niya, sinukuhan niya. Bakit sinukuhan? Kasi protector siya ng drug lord eh. Hindi naman niya sineryoso yung war on drugs. Protector pa nga siya ng droga.
hindi ina-address ang problema ng droga sa Pilipinas. Talaga ba? Ito yung sa tatay niya. Ano lang. Oh, ito yung sa panahon ni Rodrigo Duterte. Galing to sa PIDEA. Real numbers. Value of seized drugs, CPEX, and laboratory equipment from July 1, 2016 to May 31, 2022. 6 na taon. Total value, 89.79 billion. Lahat ng droga. Ang huli, total value, 89.79 billion pesos. Okay. Walang problema. Laki, di ba? 89.79. Nangyari. The numbers of the national anti-drug campaign under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. from July 1, 2022 to April 30, 2026, so mga 4 years or more or less 4 years. Total value of seized drugs, CPEX, and laboratory equipment, 119.30 billion pesos. 89.79 laban sa 119.30. Wala palang binatbat ang tatay niyo pagdating sa war on drugs. Wala palang binatbat itong Rodrigo Duterte pagdating sa war on drugs. Wala palang binatbat itong Basti Duterte pagdating sa war on drugs. Mas malaki pa yung nahuhuli ng current administration. Oh. Nakakahiya pala kayo. Wala kayong silbi. Wala kayong binatbat. Ano lang meron sila? Ang meron lang sila, mga kababayan, yabang. Yun lang meron si Basti. Yabang, pang-asar. Pero ito, tanong ko. Sabi ng tatay niya, bakla daw siya, ba't tayo niya umamin? Diba? Kanina, sila paulit-ulit yung sinasabi. O, meron daw tayong presidente, adik at bangag, sabi ng kapatid niya. Diba? Tapos pinapaamin na si presidente na adik at bangag kasi sabi ng kapatid niya. O, sabi ng tatay niya, bakla siya. Ba't tayo niya aminin? Yun ang sinabi ng tatay niya. Bakla raw si Basti. Ay niya aminin. Sabi ni Franco Mabanta, tabi sila mahulog sa kama. Diba? Alam niyo mga kababayan, una, hindi naman krimen. Oo. Hindi naman krimen maging LGBT. Kailangan pakatotoo ka sa sarili mo. Di ba? Ang pinagkaiba, mga kababayan, mga DDS, mahilig gumawa ng chismis. Pati kapatid ni President Bongbong Marcos, gumagawa ng chismis laban sa kapatid. Ang meron lang sila, batikos laban sa presidente. Pero, puro fake news. Sa 100 sasabihin nila, 115 o 120 o 150 o 200 ang kasinungalingan. Iyayabang nila na sila lang ang mayroong pagmamahal sa bansa, pero binebenta ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sinasabi nila naggalit sila sa droga, pero sila mismo tumanggap ng pera sa drug lords. Sila mismo nakiyabang sa illegal drug trade. See the hypocrisy of these people? Wala. Wala talagang mapapala ang Pilipinas sa mga Duterte. Wala.
Kaya nga panahon na eh. It's about time na ilaglag na ang mga Duterte. Tanggalin na sila sa political scene ng Pilipinas. And I don't think, actually, mahihirapan na sila makabalik. Kasi wala silang alam kundi puro kurakot. Wala silang alam kundi puro pangkagancho, pandoloko, pambubudol, at pagnanakaw sa kaban ng bayan. And that is a fact. No joke. No joke. Okay? Okay. Hanggang dito lang po tayo sa ating video. Magkita-kita po tayo sa susunod, guys. God bless you. See you in our next live stream, right? Everyone. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.